So yan po mga boss, nakahanda na po ang ating hub saka rim at ang rayos. So ang gawin po natin sa video na to mga boss ay mag-assemble na po tayo ng rim set. Okay? So para po sa mga baguhan pa dyan na gusto pong matuto sa trabaho katulad nito, sundan nyo lang ang video na to mga boss para mayroon kayo ideas sa kung paano ba mag-align. By the way po mga boss, ang ating pong inasimbol ngayon ay sa hub po ito sa motor mga boss sa pangatras sa Wave 110. So ang Wave 110 mga boss, magkapareha lang po sila o magkatulad lang po sila sa Wave 100 at saka XRM 125 sa pangatras, okay? So ang sukat po ng ating rayos na ginagamit dito mga boss ay 161 by 10G, okay? So ang rim na ating ginagamit din ay 1.4 o 1.40 by 17 mga boss, okay? So yan po mga boss, sinumpisahan natin. So ang una natin gawin mga boss, sundan nyo lang ang video na ito mga boss. So nilagyan po natin ng rayos itong hub. So bagantihan nyo ng isang butas mga boss. So yan po ang yung unang gawin mga boss. Okay? So madali lang to sundan mga boss. Yan, tingnan nyo mga boss ang posisyon ng rayos. Una natin ginawa, binagantihan po natin ng isang butas. Okay? So, ang next gawin natin mga boss, dito naman tayo sa ating rim, okay? Sa rim naman mga boss, ito yung dapat tandaan. So, dito kayo magsimula sa katabi ng lagyan ng pito, itong butas mga boss, okay? So, dito kayo mag-start sa paglagay nating nut na ating rayos dito sa rim mga boss, okay? So, ngayon ilagay natin ito mga boss. Sa take note mga boss, sa hub mga boss, sa paglagay ng rayos ay bagantihan ng isang butas. Pero sa rim naman mga boss, sa paglagay ng ating rayos ay 30 butas ang ating bakante. So, yan po yung dapat tandaan mga boss. Kung maglagay kayo ng rayos sa hub, ay 10 butas ang inyong bakante. Tapos kung sa rim, ay 30 butas yung ibakante mga boss, okay? So, tingnan nyo mga boss, ito po sinasabi ko, 3 butas po ang ating bakante. So, tingnan nyo mga boss, sa nilagay po natin na rayos. So, yan po yung dapat tandaan sa basta sa rim. So, 3 butas po ang ating ibakante. Okay? At ngayon sa kabilang side na naman tayo mga boss. So, ito mga boss, sundan nyo ito mga boss dahil maglagay na po na tayo ng another rayos dito mga boss. Okay? I-zoom lang natin na konti mga boss para mas malinaw. Okay? At ngayon dito na tayo sa kabilang side mga boss. Ang paglagay naman ng rayos mga boss, tingnan nyo itong butas. Okay? Yan po ang lagyanan ng pito mga boss. So dito kayo sa katabi ng ating lagyanan ng pito mag-start mga boss sa paglagay ng rayos. Okay? Tapos sukatin nyo itong saan pabor banda yung butas ng hub na yung tamang-tama lang po. Okay? So igano nyo ito mga boss. Okay? Before kayo magsukat. So, ganito lang po pagsukat mga boss, tingnan nyo. So, nakuha natin yung butas mga boss na ating hub saan banda pabor yung tamang-tama ang sukat. So, dito na butas mga boss. So, yan. So, lahat ng spoke mga boss, ilagay nyo na. So, the same pa rin sa kabilang side, basta maglagay ng rayos sa hub. So, isang butas po ang ating ibakante. So, ngayon, ilagay natin to mga boss, ang rayos. Okay, nilagay natin at naplaster natin ang rayos mga boss. Next natin gawin mga boss, lagyan natin ng nut na ating rayos. So, the same pa rin dito tayo sa katabi ng pito mga boss. Okay? So, ngayon ilagay natin lahat ng mga nut ng ating rayos mga boss. Okay? So, the same pa rin sa kabilang side mga boss sa pagkabit nating nut na ating rayos sa rim. So, 3 pa ring butas ang ating ibakante mga boss. Okay? So, ngayon ilagyan natin to ng nut ng ating rayos sa ating rim mga boss. Okay? Okay, nalagyan natin ng nut ang rayos mga boss. Okay? So, ang next gawin natin mga boss, yung natirang rayos, lahat mga boss, ilagay natin dito sa hub mga boss. So, ang paglagay po ng rayos ay palabas po. So, tinan nyo ito mga boss. Ganito kayo maglagay mga boss.
Okay? Pati sa kabilang side, ilagay natin to lahat mga boss. So ngayon mga boss, nailagay natin ang rayos sa hub mga boss. So ang next natin gawin mga boss, itong natirang rayos, lagyan natin to ng nut dito sa rim. Na madali lang to sundan nyo mga boss. Dahil itong saang banda pabor yung rayos mga boss katulad nito. So dito po na butas mga boss, dyan po natin lagyan natin ng nut, okay? So lagyan natin itong nut, itong rayos mga boss. So, the same pa rin procedure mga boss, paglagay ng nut na sa rayos dito sa rim, 5 butas po yung bakante. Pero katulad nito mga boss, nasa dito na tayo na side mga boss, madali na to sundan mga boss dahil wala na po natirang butas pabor sa kanyang rayos mga boss. Okay? So, ngayon mga boss, ilagay natin to lahat ng nut dito sa itong rayos mga boss dito sa rim. Okay? So okay, natapos natin nalagyan dito na side mga boss. At ngayon mga boss, sa kabilang side naman tayo. So katulad dito mga boss, ikabit at the same procedure pa rin mga boss. Dito wala lang natirang pabor butas para sa natirang rayos mga boss. Okay? So ngayon lagyan natin to ng nut mga boss. Okay? Sundan nyo lang ang video nito mga boss para mayroon kayo idea kung sakaling mag-DIY na kayo. Okay? Okay, sa wakas mga boss, na-symbol natin at nalagay natin ang lahat ng mga rayos. So next natin mga boss, itong hub mga boss, lagyan natin ito ng ihi, katulad dito mga boss, para ikarga po natin sa ating improvised na aligner. So ngayon mga boss, ikarga natin to sa ating improvised na aligner. So improvise lang po ang ating aligner mga boss, pero walang problema kahit improvise mga boss. Ang importante, maayos po yung pagka-align mga boss, okay? So ang next natin gawin, dahil nakarga na po sa aligner mga boss, dahil maluwag pa yung mga rayos, so ang gawin natin, higpitan natin ang mga rayos mga boss. I-balance natin paghigpit lahat mga boss. Huwag lang nyo biglain paghigpit mga boss. So idandahan lang nyo mga boss. Example, dito tayo nagsimula sa kanyang alagyan ng pito para mayroon tayong palatandaan. So yan po ang ating unang gawin. Higpitan natin kunti yung lahat ng mga rayos at ibalas natin paghigpit mga boss. Okay, nahigpitan natin kunti mga boss. So next gawin ng mga boss, dito na tayo sa pag-align mga boss. So una natin kinuha mga boss yung bilog niya. Okay? So sa bilog po ang ating kinuha sa align ng mga boss para hindi tayo mahirapan. Tapos isabay natin yung panggilid na pang-align mga boss. Pero ang pinakauna po sa pag-align boss ay yung sentro na, yung around. So yung sa bilog mga boss. Okay? At sa pag-align man po mga boss, katulad nito mga boss, sumayad siya. Yung sumasayad na pabor, yan po yung higpitan ang rayos mga boss. Okay? Para mahila po niya.
So idandahan nyo lang ito mga boss. Yan po yung gawin sa kanyang bilog o sa kanyang round mga boss. Okay? So madali lang to sundan mga boss, lalo na po sa mga interesado sa kung paano matuto sa pag-align mga boss. Okay? So, idandahan lang nyo ito mga boss. Tinan nyo ito. Okay, okay na ito mga boss. So, ngayon next natin mga boss, isabay natin yung panggilid ng boss para bago natin i-final sa pag-align mga boss. Okay? The same pa rin procedure mga boss sa gilid na pag-align mga boss. Kung katulad nito mga boss, sa pag-ikot natin kapag hindi sumaya dito mga boss, ilapit natin to kunti mga boss. Ito. Okay? So, yan po mga boss para makuha natin yung sentro sa ating align mga boss sa yung sa panggilid. Okay? So ngayon mga boss, tingnan nyo mga boss, ikutin natin. So sa pag-ikot natin kung saan po yung sumasayad na rim mga boss, katulad po dito mga boss, sumayad. So sa kabilang side po na rayos, yan po ang ating higpitan para mahila po niya. So idandahan lang nyo ito mga boss, the same procedure pa rin mga boss, okay? So, yan na po ang ating ginawa mga boss. So, idandahan nyo lang pag-align mga boss. Huwag nyo itong biglain. Tapos, silip kayo sa sentro. Tapos sa panggilid naman. Hanggang makuha natin yung pinaka-align niya. Okay? So, yan lang po ang technique mga boss. So, ngayon, ituloy natin. Okay, so wakas mga boss, natapos natin na align. So ganyan lang po ka simple o technique mga boss sa pag-align. So idadahan nyo lang mga boss para hindi kayo makaproblema sa pag-align sa pang-sentro o sa panggilid mga boss. Okay? So yan lang po ating kabuang video mga boss. At maraming salamat sa inyong panood. At God bless. Ingat po tayong lahat. Okay?